Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, unang-una po sa lahat, gusto ko pong bumati ng isang magandang tanghali sa inyo, Gwapopoy at Gorgeous Bea. At syempre, pati na rin po sa inyong mga magagandang tagapagpakinig. Ako nga po pala si Belle, 23 years old, fresh out of college, at kasalukuyan nagtatrabaho ngayon sa isang BPO company dito sa Quezon City. Sabi ng nanay ko, kaya daw niya ako pinangalanan na Belle ay dahil ang meaning daw nito sa salitang French ay maganda. Kaya eto ako, lumaki na mataas ang self-confidence. Paggising ko sa umaga, lagi akong humaharap sa salamin at sinasabing, ang ganda-ganda ko. Kahit na ang gulo-gulo pa ng buko at amoy laway pa ako. Wala namang masama kung ibuboost mo palalo ang self-confidence mo, di ba? Well, hindi ko naman po sinasabing sobrang ganda ko. Slight lang naman po. Siyempre, sino pa ba ang pupuri sa inyo kundi ang sarili nyo, di ba? At isa pa, kung lagi kong ida-down ang sarili ko at ikukumpara sa ibang mga babae, naku, wala akong mararating na maganda, di ba? Kaya ako, para sa ikauunlad ng sarili ko, ay gagawin ko. At iwas ako sa mga nega vibes. Dapat, positive lang palagi. Well, after ko nga pong makagraduate ng college, ay dito na po ako sa BPO company nagtrabaho. At hindi ko malilimutan ang naging karanasan ko nung unang araw ko sa trabaho. Hi, good morning. Ikaw ba si Belle, yung new hire namin? Yes, ako nga. Ako nga pala si Maris, yung katabi mo dito sa workstation. Nice meeting you, Maurice. Nice meeting you rin. O siya, magtrabaho muna ako ha. Maya-maya, dadalhin na rin siguro ng IT yung computer mo rito. Okay, sige. Maurice, baka may maitulong ako sa'yo ha. Sabihin mo lang. Ano ka ba? Relax ka lang dyan. Enjoy mo muna na wala ka pang ginagawa. Nabubore ako pag walang ginagawa First day mo pa lang naman. At isa pa, wala ka pang PC. Hayaan mo, kapag nagka-PC ka, tatambakan ka na ng trabaho. Ikaw rin yung magsasawa. Ganun ba yun? Oo, ganun yan. Excuse me. Sino po sa inyo rito si Miss Belle Lontok? Yes, ako yon. OMG! Ang pogi! Uy, Belle, anong nangyari sa'yo? Ba't natutulala ka dyan? Uy, kausap ka ni Kuya IT. Ay, sorry. Yes, Kuya IT. Ako nga po yan. Bakit po? Ako po si Johnny, IT personnel dito. Ma'am Belle, ito po dala ko na po yung PC ninyo. Isa-set up ko na po dyan sa workstation nyo. Okay. Sige, shut up mo na me. Okay po ma'am. Excuse me lang po, ayusin ko lang po to. Maurice, ang gwapo niya. Uy, te, kalma. Matunaw yung tao sa titig mo. Kasi naman, bukod sa gwapo ting si Johnny, ang ganda pa ng katawan, no? Bakat ang chest, namumutok ang biceps, at ang tambok pa ng puwet. Tingnan mo, parang ang sarap kurtin, ang sarap pisilin, ang sarap kagatin. My God, Belle. Hindi kita kinakaya. O, Belle, ano yung ginagawa mo? Shh! Quiet ka lang dyan, okay?
Nilalagyan ko ng virus tong PC ko. Ano? Sira ka talaga bakla. Ba't mo ginagawa yan? Bawal yan sa company rules ah. Pero pagdating sa love, walang bawal-bawal sa akin, no? Nakakaloka ka talagang babaita ka. Kabago-bago mo pa lang dito gumagawa ka na kaagad ng kalokohan. Don't worry, hindi ako mahuhuli unless isusumbong mo ako. Maris Pamanden name mo, short for Mare. Ito ang chismis. Charot! Kaloka ka, girl. Pero paano pag nahuli ka, ha? Hindi kita mapagtatanggol dahil ayoko malintikan pati ako. Eh di magpapakulong ako sa puso ni Johnny. Char! Basta, watch and learn. Yes, hello. Thank you for calling IT department. How may I help you today? Yes, hello, IT department. Pwede po bang pakiayos na itong puso ko? PC ko pala. Ano po bang problema, Ma'am Bell? OMG! How do you know it was me? Bakit ka nga pala tumawag? Kayo po yung tumawag, Ma'am eh. Ay, oo nga pala. Sorry, Kuya Johnny. Ngarag lang sa work. Wag po kasi kayo magpakapagod, Ma'am. Kabago-bago niyo pa lang, sipag niyo kaagad. Siyempre, nag-work ako for our future. My future. Kaya talaga, Ma'am. Mapagbiro kayo, ah. Anyway, ano po bang may tutulong ho? May problema po ba? Well, sa buhay, marami akong problema. Pero tsaka na natin pag-usapan yan pag medyo close na tayo at kapag naayos mo na muna tong problema ko sa PC ko. Ano po bang issue ng computer niyo, Ma'am Bell? Di ko rin alam, Kuya Johnny. Pwede kayang punta ka rito para ma-check mo ng personal? Please? Sige po, punta po ako dyan. Yay! Thank you, Johnny! Mwah! Buyers! Ay! Pupunta raw dito si Johnny! Wait, makapag-retouch nga muna. Ayan. Ay, wait. Maris, Bes, maganda na ba ako? Hi, Ma'am Bell. Hi, Johnny! You're here na pala. Ang bilis mo naman makarating here. Anyway, highway, ito pacheck naman itong PC ko. Sige po, pwede pong paupo muna ako sa upuan ninyo. Ano ka ba? Kumandong ka na lang sa akin para masaya. Ano? Char! O sige na, check mo na tong PC ko. Okay po. Naku, may virus tong PC niya, ma'am. Mukhang matatagalan po to bago matanggal. Okay lang po ba yon? Ay! Oo naman, Johnny. Mas matagal, mas better. Baka po kasi nakakabala ako sa pag-work ninyo, ma'am eh. Hoy, hindi Ano ka ba? Nagtatrabaho naman ako dito kahit nakatayo lang ako. Nagtatrabaho ang mata ko sa pagtitig ko sa'yo. Ano pong sabi niyo, ma'am? Ha? Wala, never mind, Kuya Johnny. But I hope you will be mine. Hoy! Aray naman, Maris. Makakurot ka, ha? Ikaw talagang kerengkeng kang babaita ka. Ikaw naman, Bes, pagbigyan mo na ako, minsan na nga lang umawre. Tsaka malakas ang loob ko, konting effort lang, mabebetan din ako nito ni Johnny. Confident ah. Naman, tsaka bagay kaya kami. Johnny at Belle. John Bell, di ba parang kapamilya love team lang? O siya, good luck sa pagpupursue ng love life. Basta wag lang pabayaan ng work ha. Oo, don't worry, pero ngayon, mata ko muna ang mag-work. Ay, ang ganda talaga ng view ko dito sa office. Anong view? Ang layo naman natin sa bintana. Slow ah. Siyempre, ibang view yung tinutukoy ko. Kaloka ka talaga, Bel? Oo naman. Loka na sa pag-ibig. Popoy at Bea, nakilala ko nga si Johnny sa kumpanyang yon. At TJ Bea, kung makikita mo lang si Johnny, paniguradong aagree ka sa akin kung bakit naging uber crush ko siya ng bonggang-bongga. Ang gwapo niya kasi. Square jaw, matangos ang ilong, prominent ang cheekbones, ang pula ng labi, at ang boses parang nanginginig ang buong kalamnan ko, marinig lamang ang sexy niyang boses. In short, epek na epek si Johnny sa standards ko ng mga lalaki. Kaso yun nga lang, marami akong kaagaw sa kanya sa opisina. Oo, maganda ako, pero may mga mas maganda pa sa akin na nagkakagusto rin kay Johnny. Pero bilang mataas ang self-confidence ko, di ako magpapatalo makuha lamang ang atensyon ni Johnny. Marami pa akong ginawang the moves kay Johnny. At kahit pa sabihin ng iba na pabida ko, pero lahat gagawin ko sa ngalan ng pag-ibig. At inisip ko na kami ang destiny ni Johnny. Kasi nga, Bell ang pangalan ko. Pag pinagsama, John Bell. Lakas makatunog love team, di ba? Char lang po, Popoy at Bea.
Kapag nasisira ang PC ko, imbes na mainis, natutuwa pa ako kasi alam kong darating si Johnny para ayusin yon. Naging masaya naman ang unang buwan ng pagtatrabaho ko sa kumpanyang yon. Kaya nga lang, mayroong isang tao na panira ng trip. Ay, ang haba naman ng pila dito sa kantin. Gutom na gutom na ako. Next po. Ay, ako na pala. Ate, isa nga pong sinigang na baboy at 1 cup of rice. Oh, ito na order mo, ma'am. Thank you, ate. Ito na po ang bayad. Uy, ate. Thank you po dito sa sinigang ha. Ito na po bayad ko. Keep the change. Thank you ulit. Sandali, ate. Order ko po yun. Bakit yung binigay sa lalaking yun yung order ko? Sumingat lang yun sa pila. Eh, pasensya ka na, ma'am. Nagulat din ako sa kanya eh, tsaka nakuha na niya yung pagkain. Ay, anyway, pa-order na lang po ulit ng sinigang. Naku, ma'am. Last order niya yung kinuha ng lalaki. Ano? Buwisit talaga yung unggoy na yun. Sandali nga at mahanap yung lalaking yun. Teka, saan ba nakaupo yung unggoy na lalaking yun? Ah, tama. Ayun siya. Sandali. Parang kilala ko to ah. Malapitan nga. Teka, tama ba itong nakikita ko? Teka nga. Wait. Bradley? Bakit? Sino po sila? Belle? Ikaw nga, Bradley. Tama ako at nagsisisi ako na tama ako for the first time. Oh, Belle, ikaw pala. At nandito ka pala? Kumusta ka? Anong ginagawa mo rito? Mabuti naman ako. Hindi kita kinumusta, pwede ba? Dahil wala akong pake sa'yo. Anong ginagawa mo dito, Aber? Wala daw pake pero tinatanong mo naman kung ba't ako nandito. Anyway, dito ako nagtatrabaho. Ikaw dapat ang tinatanong ko kung bakit ka nandito. Excuse me, ikaw lang ba may karapatang magtrabaho sa kumpanya na to? Dito rin ako nag-work. Ha? Talaga? Tinanggap ka nila? At bakit naman hindi? Matatalino lang tinatanggap dito. Eh di ba yung IQ mo nasa mababa pa sa jellyfish? Ha ha ha. So funny ka na yan. At least ako may IQ. Ikaw, wala. Ay wow, ikaw pa talaga nagsabi niyan ha. Hiyang-hiya naman ang pagiging magna cum laude ko lang naman nung college tayo. Kakagraduate lang natin ng 1 buwan, di ba? Baka nakakalimutan mo na. Oh, sandali. Graduate ka nga ba? Parang di kita nakita ng graduation. Don't tell me pineki mo diploma mo para makapasok ka dito. Whatever. At excuse me, legit ang diploma ko at kahit wala akong Latin honor, at least nakatapos. Himala nga na nakatapos ka. Fine, oo na. Matalino ka nga, may Latin honors, pero kung makaasta ka naman para kang walang pinag-aralan. Tama bang sumingit kanina sa pila, tagawan ako ng order? Concern lang ako sa'yo. Medyo tumataba ka na oh. Kailangan mo nang mag-diet. Tapos kakainin mo pa yung kapatid mong baboy. Cannibalism yarn. Excuse me? How dare you? At saka di ba allergic ka sa baboy? Tapos baboy bibilhin mo? Kibs mo ba? At bakit alam mong allergic ako sa baboy? Close tayo? Hindi. Hindi ko naman nais makipag-close sa'yo, no? At bakit alam mong allergic ako sa baboy? Ini-stalk mo ako, no? Stalker much ka, no? Uy, Bel, kilabutan ka nga sa sinasabi mo. Ako pa talaga sinabihan mo, stalker, ha? Sino ba sumunod sa akin dito sa mesa ko? O, sino yung stalker ngayon? Eh kasi nga, inagaw mo yung order ko. Gawain ba ng matinong tao yon? Inagaw ko tong order mo para din sa kabutihan mo. Kabutihan? Paano? At ikaw gagawa ng mabuti? As if naman. Naalala mo ng birthday nung kaklase natin si King? Ha? Hindi. At bakit mo tinatanong? Hindi mo naaalala, first year college tayo no, naganda si King sa dorm niya. O anong meron nun? Tapos nung kumain ka ng adobong baboy, kinailangan ka pa namin iuwi sa bahay mo dahil sinumpong ng malala allergy mo. Nahirapan pa kami maghanap ng tricycle nun kasi mahal ang taxi at walang jeep. O ano, naalala mo na? Ang tagal na nun ah. Bakit naaalala mo pa? Ako nga di ko na naalala yon kung di mo lang pinaalala ngayon. Siyempre, matalas memory ko eh. Kaya nga ako magna cum laude, di ba? Di ka talaga nauubusan ng yabang, no? Pinaglihi sa aircon yarn? Aircon agad? Hindi ba pwedeng electric fan muna? Tsaka ganun talaga kapag may pinagmamayabang. Ewan ko sa'yo. Tsaka after ka naming inuwi, para bang nawala na yung mood ng lahat na ituloy pa yung party, kaya maaalala talaga ng lahat yung eksenang kaartihan mong yun.
Panira ka kasi. Pero I must say, deserve mo yun. Che, matagal na yon. Tsaka pakailan mo ba kung gusto ko kumain ng baboy ngayon at magka-allergy ako? At wala na akong allergy sa baboy ngayon. Mamatay na sinungaling Pwede ba, Bradley? Huwag mo na akong pakialaman sa gusto kong kainin. Diet coach yarn? Nutritionist ka, girl? At ang walang modo lang talaga ng ginawa mo kaninang pangaagaw ng order ko. Hindi ako makapaniwala galing tayo sa parehong university. Ako din. Hindi ako makapaniwala na tinanggap ka ng university natin. Che! Tsaka ikaw na nga nilalayo ko sa ikakapahamak mo, ikaw patong galit. Di na lang magpasalamat. Hindi mo naman kasi kailangan gawin yon. Jowa kita? Jowa? Excuse me, di kita type. Mas lalong hindi kita type. At isa pa, hindi na kita iuwi sakali mang atakihin ka na naman ng allergy mo. Bakit? Dahil ba hindi mo afford ang taxi at tricycle lang ang kaya mo? Excuse me, may kotse ako. Ayaw lang kitang pasakayin doon. Bago-bago pa nun tapos pasasakayin kita. Mabahiran pa ng malas yung kotse ko. At isa pa, bakit naman kita iuwi? Jowa kita, jowa. Yuck! Over my dead gorgeous body. Hindi kita type, no? No! O siya, tapos na ako kumain. So, paano? See you around na lang, Belle. Sandali, hindi pa ako tapos. Sorry, Bella, pero this bardagulan is over. And, mic drop. Pwisit kong unggoy ka. Manda ka. Later ka sa akin. Makikita mo. Makakaganda rin ako sa iyo, Bradley. Popoy at Bea, imagine my surprise and inis nang malaman kong doon din pala nagtatrabaho si Bradley. Schoolmate ko siya ng college at noon pa man ay inis na ako sa kanya. Paano naman kasi, kapag nagkikita kami ni Bradley noon sa university, ay aasarin niya ako ng kung ano-ano. Sinong hindi maiinis doon, di ba? At ngayong nga magka-opisina kami, ay patuloy niya pa rin akong inaasar kapag nagkakasalubong kami. Minsan nga, pinagsarahan niya pa ako ng elevator kapag alam niyang late na ako. At minsan rin, sinisingitan niya ako sa pila ng kantin namin. Minsan din, ay pinaprank call niya ako sa company phone ko. Nagpapanggap siyang multo na dati raw na empleyado na nakaupo sa office desk ko ngayon. O diba, parang tangiks. Well, hindi man ako madaling mapikon sa pangasar niya. Pero nakakairita lang kapag paulit-ulit na. Pero hinahayaan ko lang si Bradley sa panirang trip niya. Basta ako, focus lang ako na makuha ang atensyon ni Johnny ko. Belle! Narinig mo na ba ang chismax? In fairness, Marisa, talagang pinapanindigan mo ang pangalan mo. You really live after your name. Okay, Maris? Ano ang chismis? Ano ba yan? Ang hina namang sumagap ng wifi mo sa chismis. Naputulan ako ng wifi, hindi ako nakapagbayad. Charot! Kaya nga kita kaibigan, di ba? Para ikaw ang sumagap ng lahat ng chismis dito sa office. Anyway, ano ba kasi yun ha, Maris? Splok mo na, pwede ba? Wait, ayun na yata i-announce na. Ano na kasi yun? Hello, mic test, 1, 2, 3. Okay, your attention please. Bago po natin tapusin ang event natin for this night, magkakaroon po tayo ng konting kasiyahan naman para sa ating ladies na searching out there. Alam niyo naman, malapit na naman ang Valentine's at alam kong marami dyan na naghahanap pa ng Valentine's Day. Aminin. Kaya ladies, I would like to present to you ang Buy Your Valentine's Date Guide. Ha? Ano raw? Simple lang ang mechanics natin for this one. Para mabili ninyo ang Valentine's Date na tatawagin natin mamaya dito sa stage, kailangan nyo lang magpataasa ng presyo para mapasakamay ninyo ang lalaking inyong pinapangarap na makadate sa araw ng mga puso. Ano?
Auction ng isang lalaki? Legal ba yun? Ang may pinakamataas na bid will win a Valentine's date with this guy na paaakitin natin dito sa stage in a few minutes. Ladies, naiintindihan niyo ba yon? Ang cheap and desperate lang ng mga babaeng papatol dyan, kaloka. Ang perang malilikom dito ay for the benefit of the Angat Lahat Foundation. So huwag na natin patagalin pa dahil alam ko excited na kayo. Tawagin na natin ang future Valentine date ninyo. Walang iba kundi si Mr. Johnny Cruz from the IT department. Hi po sa lahat, kumusta po? Oh my God! Oh my God! Oh, Maris, best si Johnny ko! Diyos ko! Ang gwapo niya, Shemay! Teka, sabi mo kanina, illegal ang auction ng mga lalaki. Sinabi ko ba yun? Baka guling-guling mo lang yun. Bes, bilang chismosa, matalas ang tenga, kaya sigurado akong ikaw yon. Hindi nga, tsaka baka iba yung narinig mo. Ang dami kayang tao dito at ang ingay pa. At saka sabi mo rin, word per word, verbatim, ang cheap at ang desperate na talaga ng mga babaeng papatol dyan, kaloka. Basta. Tsaka Maris, may foundation tayong matutulungan. Yung Angat Love Life ng Lahat Foundation ba yun? Basta, gagawin ko to for a good cause. Fine, sabi mo eh. At saka hindi ko hahayaan na matapos ang gabing to na hindi ako mag-uuwi sa kanya sa Valentine's Day. At para umangat din ang love life ko, no? Support kita dyan, Bes. Galingan mo sa pagbibid. Okay, simulan na po natin. Sino po ang unang magbibid para makadate ang gwapong-gwapo na si Mr. Johnny Cruz? 500 pesos! Ay wait, insulto naman ata sa Johnny ko ang presyo na yan. Mataasan nga. 1,500 pesos! 2,500 pesos! 3,500! Okay, mukhang maganda ang takbo ng bidding natin ngayon ah. May tataas pa po ba sa 3,500? 4,000 pesos! 4,500! Make it 5,000 pesos! Bel, medyo tumataas na yung bid ng kalaban mo ah. Kaya mo pa bang tapatan? Maris, maubos man ang sahod ko sa isang buwan. Okay lang, mapasakin lang si Johnny ko. Correct! Push mo yan. O siya, kabugin mo na yung bid ng chararat na merlat na umaagaw sa Johnny mo at ikaw dapat ang makapag-add to cart sa kanya. Okay, eto na ako. 6,000 pesos! Mukhang determinado ang mga ladies natin na maiuwi si Johnny ah. May hahamon pa ba sa 6,000 pesos? 7,000 pesos! Ay, sandali. Itataas ko na ha. Make it 7,800 pesos. Maris, Oh, ano? pwede bang pautang muna ako? Hindi ko na yata kakayanin yung presyo eh. Ay, wititit bes. Kung hindi mo na kaya, tumigil ka na, okay? Akala ko ba kahit maubos ang sahod mo, lalaban ka? Charot ko lang yun syempre, pero sige na bes, alang-alang sa ikakaangat ng love life ko. Pajutang na please, girl. Hindi. Stop ka na lang dyan. Cancel order na, bes. May magbibid pa ba na mas mataas sa 7,800? Kung wala na, isasara ko na ang bidding para sa Buyer Valentine's Date Guy in 5, 4, Maris, please. Sige na. 3, 2, 10,000 pesos. Bradley? Bradley? Hala, ano nangyayari? Si Bradley? Nagbid kay Johnny? Grabe, bakit niya ginawa yun? Bakla ba siya? okay. May hahamon pa po ba sa 10,000? Wala na ba? Okay. Dahil dyan, ang makakadate ni Mr. Johnny Cruz ay ang nagbigay ng mataas na bid, si Mr. Bradley Baclayo. Sandali nga. Hoy, Bradley! Bradley! Yes, Bel? Belia Flores? Wala akong panahon makipagbiruan sa'yo at hindi ko inakala na nabakla ka pala. Bakit? Ano problema mo dun? Wala akong problema kung di ka pala straight or what. Ang problema ko, inagaw mo sa akin si Johnny ko. Mga agaw ka ng love life. Buisit ka! Oh, ano gagawin? Pwede ba? Kausapin mo ako ng matino. At teka, ako mga agaw? Baka nakakalimutan mo na ako yung nagbid ng pinakamataas kaya ako yung nanalo. Nakuha ko si Johnny sa legal na paraan. Wala akong pake. Mga agaw ka pa rin. Para lang sa mga babae dapat ang event na yun. Nakisali ka. Sa gusto kong makatulong sa foundation eh. Masama ba yun? Tsaka, pwede ba? Mirabel Bel, wala akong oras makipag-usap sa'yo. Asya, pupuntahan ko na si Johnny sa stage.
Kaya bell pepper, magpatunog ka na lang ng bell at umuwi ka na dahil may nanalo na. At ako yun. Peste kang Bradley. Bagay nga sa'yo ang pilido mo. Bradley bakla. Bradley bakla yorn? Grabe ka, ginagawa mo pa rin insulto ang salitang bakla. Hindi maganda yan. Makakancel ka niyan sa social media. Kaya hindi ka rin gumaganda eh. Che, manahimik ka. Tsaka ikaw dapat ang na-cancel dahil sa ugali mo at pang-aagaw mo. Teka, wala namang ampalaya sa kinain natin kanina. Bakit ang pait mo dyan? Che, buwisit ka, kainis. Sarap mong sabunutan! Popoy at Bea, abot langit ang inis ko noon kay Bradley at lalo pang nadagdagan nang siya ang nanalo sa bidding kay Johnny sa company event namin. Hindi ko kasi akalain na pati pala si Bradley makakaagaw ko kay Johnny. Lekat lang, di ba? Bakit ba palagi akong always new dito kay Bradley? Dapat expected ko na kahit kailan talaga panira si Bradley ng buhay. Nang gabing yon ay naging usap-usapan nga si Bradley sa opisina. Marami ang nagulat nang malaman na bading pala ito. Maging ako man ay nagulat din dahil ever since nung college, hindi ko naman nahalata na bading siya. Ang naalala ko lang noon kay Bradley ay hindi siya mahilig maglaro ng basketball o kahit anong sports. Ang hilig niya ay mag-aral at magbasa ng mga libro. Kaya nga siya naging magna cum laude noong graduation namin eh. Well, mabalik tayo sa inis ko, Popoy at Bea. That night then, nag-self-pity ako for the first time in my life. Nainggit ako kay Bradley. Nagawa niyang bilhin si Johnny sa ganong kataas na halaga kasi di hamak na mas maganda ang posisyon niya at mataas ang sahod niya kesa sa akin. Naisip ko nga, kung sana tinodo ko rin ang pag-aaral ko ng college, siguro maganda-ganda rin ang posisyon ko sa kumpanya. At mataas din ang sahod ko. At mabibili ko sa auction si Johnny. Kaso hindi eh. Sabi nga ng mahiwagang kasulatan, it really hurts ang magmahal ng ganito. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Valentine's Date. Popoy at Bea, mula nga ng gabing nalaman ng lahat na bading si Bradley, siya ang naging topic ng mga umpukan ng mga marites at mosang sa aming opisina. Pero kapag nakikita ko siya, ay parang wala siyang pake. O parang hindi naman siya naapektuhan ng chismisan. Diyan din naman ako bilib kay Bradley. Parang ang kapal ng balat at hindi nagpapaapekto sa sinasabi ng iba. Nagagawa niya pa rin akong asarin. Habi niya nga akong asarin, di ba? Hindi rin nagtagal ay namatay din ang chismisan tungkol kay Bradley. Pero ako naman, hindi pa rin makamove on. Dahil masama pa rin ang loob ko kay Bradley sa ginawa niyang pang-aagaw kay Johnny. Lalo na nung sumapit ang Valentine's Day. Oh, Bel, hindi ka pa uuwi? Hindi pa, Maris. Dami ko pang dapat tapusin dito eh. Valentine's na Valentine's, overtime ka. Kaysa naman tumambay lang ako sa bahay, at least sa OT may kikitain pa ako. May point, in fairness. Tsaka wala naman akong date ngayon. Inago nga ng Bradley na yun, di ba? Oo nga pala. Kumusta na kaya yung dalawang yun? Saan kaya sila magdi-date ngayon, no? Maris, pwede ba? Huwag mo nang pasakitin palalo ang puso ko. Hindi ko kakayanin, te. Ganun. Ang drama, main character yarn. Charot. Okay, sige. Una na ako sa'yo, bes. Bye! Sige, ingat. Ay, matuloy ko na nga itong ginagawa ko. Ay, saan nga kaya nagde-date yung dalawang lalaki na yon? Well, suportado ko naman ang #LoveWins. Pero hindi naman sa puntong yung bet kong gay inaagaw sa akin. At ang Bradley na yun pa. Ay, sakit. Ay, makapagtrabaho na nga lang. Teka, sino mang tatawag ng ganitong oras? After office hours na.
Ay, sagutin ko na nga lang. Yes, hello? Bel, nagpas 5pm na. Tatrabaho ka pa rin? Johnny? Ako nga. Oh, napatawag ka. Wala namang sira tong computer ko. Nandito ako sa lobby ngayon. Mabuti pa, mag-out ka na dyan at hihintayin kita dito. Ha? Ay, teka, bakit mo ako hinihintay? Yayayain sana kita kung pwedeng makadate. Ha? Teka, ako? I-date mo ako? Oo, kaya mag-out ka na dyan at puntahan mo na ako dito sa lobby. Oo na po, sige na. I-shutdown ko lang tong computer ko. Huwag na, buti mo na yung saksak niyan para mamatay ka agad. Para mabilis ka na makababa dito. Ayos ka lang, paano kung masira tong PC ko? E di ayusin ko. Ayaw mo nun. Nandiyan na naman ako sa workstation mo pag nangyari yun. Ikaw talaga, Johnny. O siya, pababa na ako dyan sa lobby. Bisa mo na Opo, basta ikaw nanginginig pa. Ben, flowers and chocolates for you. Aw, thank you, Johnny. Nagustuhan mo ba? Oo naman, kahit naman anong ibigay mo, magugustuhan ko. Kaso, nakukulangan pa ako sa bigay mo eh. Ha? O bakit naman kulang? Kasi, hindi mo pa binibigay ang puso mo. Ano? Wala. Sabi ko ang pogi mo nga, bingi ka naman, ganun. Ganun ba? Nakakatawa ka pala kasama, no? Ha? Bakit? Mukha ba akong clown? Hindi naman sa ganun. Basta nakakaaliw ka kasama. Tsaka ano kasi, kadate ko ngayong Valentine's Day yung isa sa pinaka magandang babae sa opisina natin. Siyempre, ikaw yun. Eh, talaga ba? Maganda ba ka? Oo, Bel. Maganda ka. Lalo na ngayong gabi. I know, right? Char! Anyway, nagtataka lang ako Alam kong maganda ako, pero bakit mo ako dinedate ngayong Valentine's Day? Bakit hindi mo ba gusto? May reklamo ka ba? Hindi no. Ako pa ba magrereklamo? Paling na nga lumalapit sa manok. Char. Anyway, ayun nga, hindi ba dapat yung visit na si Bradley na yun ang kadate mo ngayon? Well, naalala mo yung buy your Valentine's date guy nung company event last week? Oo naman, hindi ko mapo-forget yun dahil ayun ang worst night of my life nung hindi kita na-check out. Charot. O bakit? Anong meron dun? Di ba, si Bradley ang nanalo ng bidding. Siya dapat yung date ko tonight kaso nagkasakit daw siya. Ganon? Ha? Akalain mo yun? Tinatablan din pala ng sakit yung unggoy na yun? Baka naman pinakula mo siya kaya nagkasakit. Ay, wait no. Tsaka mukha ba akong mangkukulam? Si Kumaring Carmi Martin ang mismo gumanti sa kanya dahil sa kasamaan niya. Buisit yun. Anyway, so yun nga. May sakit nga si Bradley kaya nag-decide na lang siya na ikaw na lang yung i-date ko tonight. Sayang naman daw kung walang gagamit itong reservation ng company natin dito sa restaurant kaya binigay na lang daw niya yung chance na makadate ako. Talaga ba? Akalain mo yun, may katiting na bait din palang tinatago yung Bradley na yun. Tsaka masaya ako na ikaw yung kadate ko ngayon sa halip na si Bradley. Eh, talaga ba? Oo, sobrang saya. Bakit naman? Teka, ayos ka lang ba? Parang hirap ka magsalita. Ha? Sorry, kasi kaka-adjust lang ng imaginary braces ko sa ngipin ko. Charot. Anyway, yun nga. Ang awkward naman kung makita kami ng mga tao dito na nagde-date. Dalawang lalaki na nagde-date sa romantic restaurant na to. Ano ka ba? Wala namang masama kung parehong lalaki ang nagde-date. Love wins na ngayon, di ba? Pero this time, ako rin nag-win kasi ikaw ang nakadate ko. Sabagay, may punto ka dyan. So, anyway, order na ako para sa atin. Ano bang gusto mo kainin? Gusto kong kainin? Ikaw. What? Ha? I mean, ikaw na bahalang mag-isip. Ikaw talaga, Johnny. Kung ano ang pinag-iisip mo, ah. Popoy at Bea, bawing-bawi ang lahat ng iskon ng gabing dinate nga ako ni Johnny. Abot langit ang sayang nadama ko noon. Para bang isang fairy tale na nagkatotoo ang naging date namin ni Johnny ng gabing yon. Pakiramdam ko noon, ako si Cinderella, kasama ang pinakagwapong prinsipe na nakita ko. Para nangang sasabog sa kakiligan ng buong katawan ko noon. Pero tulad ng kasiyahan ni Cinderella, may katapusan din ang kasiyahan.
Medyo humopya kasi ako na baka magtapat na si Johnny ng pagtingin niya sa akin nung gabing yon. Kaso, walang ganong ganap hanggang sa maghiwalay nga kami. Yung kahit anong push at papampam na ginawa ko, pero nga pa rin ang beauty ko that night. Pero ayos lang yon. At least nakascore naman ako sa kanya kahit papano, di ba? At balak kong makascore ulit kay Johnny nang minsang magkaroon kami ng company outing sa isang beach resort sa La Union. Ay, sarap talaga mag-beach. Namiss ko tong dagat. Pero teka. Ay, wait, teka. Sino yung lalaking magandang katawan na nagsiswimming? OMG! Si Johnny ko pala yun. Mapicturean nga ng stolen. Oh, mas lalong gumanda ang view ko dahil kay Johnny. Ang ganda talaga ng view ever. Ang gwapo-gwapo talaga ng Johnny ko. Tingin ko destiny talaga kami. Belle ang name ko at siya naman ang Johnny ko. John Bell! Kabog! Anong destiny at pinagsasasabi mo dyan? Ilusyonada yarn? Oh, ano na naman ginagawa mo rito? Nagsuswimming. Bakit? Masama ba? Sa nilaki-laki ng dagat, dito mo pa talaga naisipang mag-swimming? Nananadya lang? Umalis ka nga at naaalibadbaran ako sa'yo. Ay, kung makapagpalayas, kala mo nabili niyo yung dagat, oh. At saka panira ka ng view. At nasaan ang view dyan, ha? Saan pa ba? E di yung si Johnny. Kasi naman ang ganda ng hubog ng katawan. Parang estatwa ni Hercules o kaya ni Adonis. Sarap pa ako ng abs at ang sarap mahalin. Girl, yummy! Hala siya, nabaliw na po si Bel. Belia Flores. Hoy, Bel, para ka ng ewan dyan, tululaway ka pa, oh. Punas-punas din. Tsaka dyan kay Johnny, nagkakandara pa ka? Di hamak na mas maganda katawan ko dyan, oh. Oh, mag-flex pa ako, oh. Oh, kita mo tong biceps ko? Oh, batak, di ba? Yak, nakakadiri ka. Pwede ba, Bradley? Lumayas ka na nga lang sa paningin ko. Nakakasira ka ng view eh. Kumari ka pa, alam ko na sexihan ka sa akin. Umamin ka na kasi. Aamin na yan. Naamin na yan. Che, ikaw, sexy? Over my drop-dead gorgeous body. Pas kung ayaw mong umalis, ako na lang ang aalis. Ako na lang mag-a-adjust para sa'yo, ha? Kahit kailan panira ka ng araw. Pero in fairness, maganda rin nga naman katawan ng unggoy na Bradley na yun. Ganda rin ang pagkakata ng kutis niya. Moreno, lalaking dating. Well, sayang nga lang dahil lalaki pa rin ang hanap niya. Pero kung tunay lang siyang lalaki, may chance eh. My God! Ano ba itong naiisip ko? No. Hindi maganda ang katawan ni Bradley, okay? Isipin mo, nakakainis siya, okay? Hindi siya yummy. Mas yummy si Johnny doon. Ay, ano ba itong mga naiisip ko? Makapag-video na nga lang muna dito sa dagat nang mahimasmasan ako. Hello guys! Andito naman ang ako nyo for today's video! For the beach na naman ang inyong first son! Ang ganda ko sa video na ito! Maipost na nga ito sa IG stories. Caption, Life is a bitch. Hashtag vitamin C. Hashtag pusuan mo! Oy guys walang KJ dito sa spin the bottle. Ang KJ iihawin ko rito sa bonfire. Okay, ito iikot ko na ha. Oh, Belle, sa'yo na tapat yung bote. Truth or dare? Dare na lang. Kuya, yung madali lang ipagawa mo. Ano ka, Hilo? Pahihirapan kita, syempre, no? Ano bang magandang ipagawa? Alam ko na. Punta ka ng dagat, tapos sumaya ka ng ting-ting-tang-tang dance. G ka ba? Oh my God! G ako, of course, no? Sweat! Sandali lang. Ting-ting-ting-tang.
tang, ting 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 tang tang. Ay, tinodo ni Bes. Pak! Thank you! Ting-ting-ting-tang-tang yun? Parang bulate na asinan lang ah. Ganon. Later ka talaga sa akin, Bradley. O siya, akin na yung bote ng mapaikot ko na to. Pag to sa'yo na tapat, Bradley, magdasal ka na sa ipapagawa ko. Uy, takot ako. What else? Ito na, papaikutin ko na. Johnny! Sa'yo na tapat ang bote. Truth or dare? Dare na lang rin. Corny, truth mo na yan! Sige na nga, truth na. Basta huwag yung mahirap na tanong Siyempre, hindi ko pahihirapan ng baby ko, di ba? Ang tanong ko lang naman ay, who is the president of Zimbabwe? And what is the capital of Zimbabwe? And what is its population and land area? Char! Anyway, ito na talaga yung tanong ko. Okay. Johnny, ang tanong ko at ang tanong ng madlang people. Sino ba ang crush mo sa opisina natin? Whoops! Quiet lang, guys. Quiet na lahat para marinig natin ang sagot ni Johnny. Teka, kailangan ko ba talagang sagutin yan? Oo nga, Johnny. Nakaabang na ang mga marites sa sagot mo. Sagot na kasi. Okay. Belle, kasi... Ano yan, Johnny? Belle, I think I'm falling in love with you. Ano? Oh, wait, sandali, Johnny. Tama ba ako ng rinig? You love me? True ba? Oo, Belle. I love you. Ay, Johnny naman eh. Kinikilig ako. Guys, sandali lang ah. Yawsi lang ako saglit sa tabing dagat. Sige, una na ako. Popoy at Bea, para akong tumama sa loto o kaya nanalo sa company raffle namin nang umamin nga sa akin si Johnny ng gabing yon na may nararamdaman pala siya sa akin. Kung nakita nyo lang kung gaano ako nagtatatalon sa tuwa na para bang nakuha ko na ang jackpot prize, ang grand prize. Sa wakas, nagbunga ang pagpapapampam ko at pagdadamoves ko kay Johnny. That night, feeling ko ang haba-haba ng hair ko, mula La Union hanggang Tawi-Tawi. Well, lahat ng kaopisina ko ay happy para sa akin. Maliban sa isa, si Bradley. Ang unggoy na yon, ayun, umalis nang umamin sa akin si Johnny. Akala niya kasi siguro sa kanya si Johnny. At isang malaking sampal sa kanya na narinig niya na umamin sa akin si Johnny at hindi kinaya ng selos. Buti nga sa kanya. Nang makauwi na nga kami sa Manila after ng company outing na yon, ay di pa namin napag-uusapan ni Johnny ang tungkol sa future namin. Ngayon ngang umamin na siya. Kaya, isang araw, Johnny? Oh, Belle, dito ka na pala. Dito ka na rin kumain sa table ko. Okay, thank you. Johnny? Ano yun, Belle? Yung tungkol dun sa, yung spin the bottle na laro natin ng company outing. Okay, anong tungkol doon? Yung umamin ka sa akin na you love me, that you are falling in love with me. Okay. Anong gusto mong sabihin, Balay? Johnny, alam mo naman simula pa lang bago ka umamin na I heart you na. At ngayong you heart me na rin, tingin mo panahon na? Panahon na ano? Panahon na para, maging magjowa tayo. Total, mahal naman kita noon pa at mahal mo rin pala ako. Kaya sa tingin ko it's time na para, magkaroon na tayo ng relasyon. Magjowa, ganun. Belle, tungkol nga pala doon, kasi... Johnny, hindi mo na kailangan manligaw. Hindi ka pa naliligaw. Sinasagot na kita. Yes, 1,000 times. Yes, yes, yes! Sandali, Belle. Pagsalitan mo muna ako, please. Sorry. Go. Push mo yung agenda mo. Sorry, Belle. Hindi pwede maging tayo kasi
I'm gay. Ano? Teka, hindi pwede yan. Di ba umamin ka sa akin na mahal mo ko, di ba? Di ba? Bel, I'm sorry. Sinabi ko lang na mahal kita dahil ayoko mapahiya. Napasubo na ako nun eh. Lahat ng tao nun nakaabang sa sasabihin ko. Ayoko namang malaman ng lahat na ganito ako, na bakla ako. Kaya nagawa akong magsinungaling at sinabi ko na lang na ikaw yung crush ko. Ano? I'm sorry kung nagamit pa kita para mapagtakpan ng tunay kong pagkatao. Kung napaasa kita. Ayoko kasing masirang image ko sa kumpanya natin na heartthrob ako eh. Kaya ayun, I'm sorry Bel, sorry talaga. Bel, okay ka lang? Bruha ka? Kakainis ka naman eh. Umasa ako, Johnny. Humopya ako. Tinodo bigay ko yung paglandi sa'yo pero wa-epek pala lahat ng pagpapakyut ko sa'yo. Sorry na Bel. Galit ka na ba sa akin? Hindi ako galit sa'yo. Wala ka namang kasalanan eh. More like nangihinayang lang. Ay, love life na nga. Naging bato pa. Nakakaloka ka. Ay naku, huwag ka nang umimot dyan. Wala ka mang love life. Nadagdagan ka naman ng kumare. And that's me. Pero basta, secret lang natin to ha. Huwag mo yung pagsasabi sa iba. Oo na safe ang sikreto mo sa akin. Mars. Pwede pa rin naman tayo mag-date at kumain sa labas. Talaga ba? Oo, as a friend. Ay, nakakaloka ang revelasyon mo today, Johnny, ha? Ay, Diyos ko, ngayon pa umulan ng malakas. Kung kailan pa uwi na ako. Hirap kumuha ng taxi nito. Diyos ko. Bel! Mirabel, Bel! Bakit ba tawag ka ng tawag, ha, Bradley? Tara na, sumakay ka na dito sa kotse ko. Sabay ka na sa akin. Ha? Hindi na lang noong sasabay lang ako sa'yo pag pumuti na ang uwak. Pakipot yan. Belia Flores, sakay na po. Huwag ka na mag-feeling leading lady dyan na nagpapasuyo kasi mukha kang kontrabida. Ikaw kaya ang kontrabida ng buhay ko. Bel, sige na, sumakay ka na. Nagagalit na yung mga nasa likod ko sa sakyan, oh. Oo na, sige na. Pabebe pa kasi. Ewan ko sa'yo, kung pinasakay mo lang ako ng kotse mo para asarin, ibaba mo na lang ako sa may gasolinahan. Doon na lang ako mag-aabang ng taxi. Easy lang. Nanginit agad ng ulo mo. Saan ka ba nakatira? Hatid na kita doon. Sa impyerno, sama ka? Ah, ganun ba? Akala ko kasi tagalangit ka. Mukha kasing hulog ng langit eh. Naman, mukha kasi akong anghel eh. Ano mukhang anghel? Hulog ka lang ng langit kasi bawal ka doon. Che, wala talaga akong aasahang matino sa'yo, visit ka. Hoy, Bel, galit ka ba? Hindi, natutuwa nga ako ito. Ang tuwa ako ito. Nakangiti pa ako. Naiinis ka ba kapag inaasar kita? Ano ba namang klaseng tanong yan? Malamang, di ba? Matanong nga kita, Bradley. Ba't ba lagi mo akong inaasar, ha? Simula pa lang nung college tayo, ganyan ka na. Well, cute mo kasing tignan pag naaasar ka eh. Lalo na kapag di ka nakakaganti sa akin. Sadya bang pinanganak ka para lang asarin ako? Hindi. Pinanganak ako para mahalin ka. Anong sabi mo? Bel, mahal kita. Mahal kita noon pa man. Sandali ha, Bradley. Kung pinagtitripan mo lang ako, itigil mo na. Hindi ka na nakakatuwa. Bel, kahit ngayon lang, please, maniwala ka sa sasabihin ko. Okay. Kaya kita inaasar dati pa kasi para mapansin mo ako. College pa lang tayo. Ang hilig mo nang tumingin sa gwapo. Sa mga varsity players ng university natin. Paano mo naman mapapansin ang isang tulad ko lang na hindi na nga kagwapuhan, hindi pa magaling mag-basketball. Kaya ayun, ginamit ko yung talino ko at nag-strategize ako kung paano mo ako mapapansin. Inasar kita na inasar. Makuha ko ng atensyon mo. Sandali, Bradley. Hindi kita maintindihan. Ano ba yung pinagsasabi mo, ha? Naman, Bel, kahit kailan talaga ang slow mo. Okay, para madali mong maintindihan, sasabihin ko na ha. Mahal kita mula pa lang nung college tayo. At hanggang ngayon, ikaw pa rin ang mahal ko. Mahal mo ko? Teka, di ba?
Bakla ka? Inagaw mo nga sa akin nun si Johnny nung company event natin eh. Which by the way, naloka ako sa pa-reveal niya today kaya wag mo nadagdagan sakit ng ulo ko. Hindi ko carry ang dalawang revelation, no? Tungkol nga pala doon. Ginawa ko yon para masiguro ko na hindi mo siya makakadate sa Valentine's Day. Ayoko kasi na may makadate kang ibang lalaki. Lalo na yung Johnny na yun. Kaso nakita ko nun, sobrang lungkot mo nung matalo ka sa auction at hindi mo makakadate si Johnny. Kaya ayun, kahit masakit sa akin, pinakiusapan ko si Johnny na i-date ka niya. Gusto ko kasi maging masaya ka kahit hindi ako yung dahilan ng kasiyahan mo. Mahal kita eh. Bradley, Bel. talaga bang mahal mo ko? Oo nga, kakasabi ko lang, di ba? Ay wow, ang lambing-lambing mo talaga, no? Feel na feel ko nga na mahal mo ko. Sorry na. Di ko man maiparamdam sa'yo na mahal kita sa paraang alam mo. Basta mahal kita sa paraang alam ko. At sana, wag na wag mong pagdudahan tong pagmamahal ko sa'yo. Ay, Bradley, ang dami mong hanash. Hindi mo ba itatanong kung may pag-asa ka sa akin? Sus, ay tatanong ko pa ba? Alam ko namang meron eh. Ay, wow! Ang taas ng confidence natin, ah. Ako pa ba? Basta pag trip mo na akong gawing boyfriend, kalabitin mo lang ako. Ready ako anytime. Ready ako anytime na mahalin kita. Okay? Ewan ko sa'yo, wag na nga. Ushu, pabebe pa. Di bagay sa'yo? Che! Hindi naman kasi bagay sa'yo magpabebe. Ang bagay sa'yo, maging bebe ko. Bebe ko. Bebe ko. Bebe. Ano ba? Tama na nga yan, Bradley. Mag-drive ka na lang dyan, okay? Okay po, bebe ko. Future bebe ko. Yun na nga, Popoy at Bea, ang biggest plot twist of my entire life. Ang malamang mahal pala ako ni Bradley all along. Lahat pala ng pang-aasar niya mula ng college kami, mga the moves niya pala yon para lang mapansin ko siya. Well, naamin na nga ako sa inyo, Popoy at Bea. Medyo crush ko rin naman noon si Bradley. Medyo lang po Kaso nga lang kasi, inaasar niya ako noon, kaya mas madalas na inis ako sa kanya. Kaya nga, kahit di na siya magtanong, may pag-asa naman siya sa puso ko. Sa ngayon ay nililigawan na nga ako ni Bradley. Siyempre, hindi naman po ako easy to get, no? Paghirapan niya muna akong makuha. Makaganti man lang ako sa mga pang-aasar niya sa akin noon. At para na rin makasiguro na talagang mahal niya ako. Well, as for Johnny, naging mabuti naman kami magkaibigan. At best of Mars kami. At hiling niya nga, sana nga ay si Bradley na ang lalaki para sa akin. Hanggang dito na lamang po ang liham ko, Popoy at Bea. Sana ay na-inspire kayo sa kwento ko. At sana, marami kayong realizations na nakuha sa storya kong ibinahagi. God bless and more power. Lubos na gumagalang, Bell. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Valentine's Date. Mga kapamilya, oras na nga po natin, 19 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon at yan ang mahiwagang pagtatapos ng ating kwento ni Belle. Ayan, na nauwi rin kay Bradley. Okay, kita nyo naman. At si... Excuse me. Ay, hindi pa pala. Kahit papano ay nabutas na, Bea. Nabutas na yung yung hindi yung para bang hindi makapasok-pasok kasi naman ito rin si Bradley, alam mo.
Okay lang eh. Okay lang kung medyo nagpapapansin ka noon, nangaasar ka, ganyan. Isa yan sa mga paraan ng mga kalalakihan. Siguro noon, nung medyo mas bata-bata pa kayo, effect yan o kung bago ka pa lang talaga nagpapapansin. Yeah. Diba? Yung aasarin mo just to get her attention. Ayan, pero kapag ka consistently at medyo matitindi naman din yung mga pang-aasar mo, mau-offend naman na yung tao sa'yo. Katulad na nangyari dito kay Belle at kay Bradley, di ba? Talagang medyo dumating na rin sa punto na na-offend na rin si Belle. Kaya lahat ng sinasabi ni Bradley, binabarabara niya na lang rin. Diba? Ayaw ng mga babae yung mga mapagpatol. Okay yung mapagbiro, pero yung mapagpatol, tapos ayaw mo rin patalo. Alam mo yung gusto mong bida ka? Bida ka palagi sa mga pansya. Hindi. Patalo ka rin minsan. Like mo pala yung babae. Oo. Alam mo, Popoy, I so can relate kay Belle when it comes to Bradley, and you know what? When it comes to Johnny as well. Si Bradley, alam mo, gamit na talaga yung taktika ng mga lalaki, Popoy, no? Na idadaan nila sa pang-aasar yung pagpapapansin nila sa'yo. Kasi, una, it's either magpapapansin sila, oo. And another reason is, gusto ko nilang makausap, pero ayaw nilang isipin mo na, hala, baka isipin ito, type ko siya kapag kinakausap ko siya palagi. So, idaan natin sa biro para mukhang tropa-tropa lang. Oo, pero alam mo yun, usap kami, kilig-kilig, ganyan-ganyan. Alam mo, gamit na sa akin yung mga taktika na yun ng mga lalaki. Pero dito kay Johnny, my God, Popoy. Ginulat tayo ni Johnny. Alam nyo, that's so true, mga kamorkado. Yung ganong ginawa ni Johnny na umamin siya kay Belle just so hindi siya mabuking or something like that. Kasi alam nyo, eto maniwala kayo mga kamorkada, nung college ako, niligawan ako ng dalawang lalaki. Basta magkaibang year. Tama. Magkaibang year naman. Tapos kasi, niligawan nila ako, pero ngayon, is all out gay na sila. Yung isa nga, kasal na. At yung isa, nagko-cross-dress na. Tapos, pero friends kami. Sandali. Sinabi mo kanina kasal na abroad. Ganyan? Yeah, abroad. Oo, kasal na. Sa same gender. Pero like bonggang niligawan nila ako nung college. Tapos yung pala, ang chika nila was, yung isang kasal na, ang chika niya, tinry niyang, anong tawag dito? Tinry niyang ligawan ako kasi tinry niyang bawiin pa yung yung pagiging gay niya, alam mo yun? Tapos nakita niya, I'm the perfect candidate because I'm so mabait, I have so many backlash na tropa. So, nakita niya And of course, you're so pretty. Yun yun. Tapos yun. Kaya lang nga, hindi umepek. Hindi talaga. Yung isang bakla naman, niligawan niya ako at ganun yung rason. Kasi gusto niyang may pang pronta. Kasi hindi pa siya ready mag-out. Kasi alam mo naman, nung kapanahunan natin na yun, nung college tayo, Popoy, hindi pa like super, yung mga natin noon, ka-LGBT natin, hindi pa like, super open, lalo na pag-college. Kasi ang dami pa rin mga bully, yung mga ganyan-ganyan. Yes. Kapag pumasok ng college na mukhang lalaki, tapos biglang naging bakla, yan talaga bubulihin yan. Pero yung pag pumasok ng bakla na, wala na tayong magagawa dyan, di ba? Kaya yun ang ginawa ng isang friendlin ko na yun. Tinry niya akong jowain para meron siyang trophy girlfriend at hindi siya pag-isipang baklos. Yeah, yan yung yan siguro yung mga stage na, binibigyan pa nila ng meron pang benefit of the doubt. Ayan. Baka nga naman na-attract ako sa lalaki ngayon, pero hindi, baka ma-attract din ako sa babae. Di ba? Yan yung sinubukan. Kaya nga sabi ko, okay lang kung medyo bata-bata ka pa eh. Di ba? Pero dito naman sa kaso ni Johnny kanina, nung ginawa niya yan kay Belle, siguro kahit naman, Bea, hindi natin kasi alam when is the right time. Di ba? Kung aaminin natin, kung sakaling miyembro nga tayo ng LGBTQIA+ community, di ba? Sa trabaho ko ba, aminin muna to? Sa pamilya ko ba? Sa mga kamag-anak ko ba? Ganun ba? I don't know kung papaano mo sasabihin sa kanila yung katotohanan. Pero sa ganito nangyari, good luck na lamang din kay Johnny. Pero alam mo, gusto ko yung sinabi ni Bradley kanina. 'Di ba? Nung siya yung nag-bid para makadate niya si Johnny.
'Di ba? Tapos naakusahan pa itong si Bradley na bading siya, ganyan. Alam mo, yes, alam nyo ganito yan. Maganda yung statement kanina ni Bradley kay Belle. 'Di ba? Na hindi ko naman alam na bakla ka pala, ganyan-ganyan. Sabi ni Bradley, wag kung makapagsalita ka naman ng bakla, 'di ba? Parang parang iba. Yes, oo. Ayan po yung wag nating gagawin na sa ngayon. 'Di ba? Lalo na sa ngayon, I mean sa social media ninyo, kahit na sa conversation natin, 'di ba? Ano ba ang problema kung bakla? May sakit ba sila na nakakahawa? Meron ba silang kung tibo? Ayan, sabihin pa natin, kung tibo. Meron ba ano yung pinanghihinayangan mo? 'Di ba yung iba nanghihinayang kasi bakla, nanghihinayang kasi tibo. Tapos ganyan, ganyan yung ugali niya kasi bakla. Of course not. 'Di ba? Wag nating sabihin yung bigyan natin ng respeto. 'Di ba? Yung mga taong totoong ganito yung kanila nararamdaman, 'di ba? I just find it really offensive din na kahit yung mga medyo matatanda-tandang yung nagbibiro, yung ay bading, ay bakla, sabi ko, is that even a joke? Sabi ko because hindi yan joke ngayon. 'Di ba? Kung sakali hindi na siya nakakatawa for a joke, hindi na siya papasa for me. 'Di ba? Kaya sana mas malawak na yung pang-unawa natin, ano? Kung bakla, di bakla siya. Respeto natin. 'Di ba? Kung nagwawala siya diyan, hindi yung kabaklaan niya 'yun. Yung ugali niya 'yun. 'Di ba? Let's go after the ugali, his or her character, 'di ba? Kung bastos siya, kahit nga straight bastos eh. 'Di ba? Tapos sasabihin mo bastos 'yan kasi bakla yan, kasi tomboy. No. 'Di ba? Hindi. Bastos talaga siya as a person. Kay straight yan, kay babae yan, kay lalaki, kay tomboy yan, bakla. Ganun lang, no? Wag natin i-associate yung imperfection ng isa. After all, wala namang perfect eh. 'Di ba? Sa lahat ng tao, kay straight ka, kay LGBTQIA+ community ka, meron tayong mga shortcomings, 'di ba? Kaya let's not even joke about it. Ay, bading ka pala, ay bakla ka siguro, ay tomboy ka siguro, yung mga ganyan. No, that's not a funny joke anymore. 'Di ba? Yun lang naman. Gusto ko yung sinabi ni Bradley. Agree ako doon sa sinabi mo, Popoy, na kunwari, kapag ka medyo naughty, bastos whatsoever, it's not not because bakla or tomboy whatsoever. Talagang ugali lang niya yon. Kasi ako, Ugali Popoy, yan. hindi nyo lang po alam. Si Papa, hindi ko sure kung alam. Ako po talaga, bastos po talaga ako. Sobrang green-minded po ako. Lalo na po kapag ka nakainom, Diyos ko po, kung ano na po yung maririnig niyo po sa akin, and I'm a girl. Alam mo yon? So, wala talaga yon sa gender mo or sa sexuality mo. Kung green-minded ka, mahalik ka, bastos ka, ugali mo yun. Bakit ako? Totoo. Pag ako, tanong mo kay Dandan, pag ako nakainuman nyo, Diyos ko po, tatanungin ko kayo ng mga tanong na never nyo pang narinig or natanong sa I'm just saying. So, support ko yung sinabi ni Popeye na yon. Kaya wag niyo pong gagawin yung mga ganyan-ganyang bagay. Pero anyway, alam nyo mga kamarkada, aside nga dun sa side ni Johnny, medyo sana bawas-bawasan nyo na rin yung pagiging Bradley ninyo. Kasi Popoy, ang dami pa rin ganyang mga kalalakihan ngayon na kung makapang-asar talaga, hindi talaga namin mahahalatang type mo kami. Kasi kung mga-asar ka, alam mo yung sagad-sagarang offensive talaga, lalo na sa yung mga chubby, yung mga ganyan. Yan ang mga mahilig i-asar eh. Kamag-anak yung pork, mga ganyan-ganyan. Body shaming naman yun, Bea. Body shaming na yun. Hindi ka pero yan, alam nyo, hindi kayo nakakatawa, hindi nyo kinaka-cute yun, at lalo kaming hindi magkakagusto sa inyo kapag ka na-offend na kami. Kasi, ang tingin namin sa inyo is bastos, and, anong tawag dito, walang modo. So, o kaya pinapahiya na kayo. Oo, kaya magkagusto kami sa inyo, kaya kayo mga kalalakihan, tigil-tigilan nyo yung ganyan taktika. It's not gonna work, I'm telling you. Alam mo, Bea, okay naman. Effective yan eh. Yung magpapapansin tayo. Di ba? Magpapapansin tayo. Pero lagyan nyo dapat dapat may respeto pa rin doon sa pagpapapansin. Yung pagbibiro natin, lalo na kung hindi naman kayo as close as before, katulad nitong sina Belle at Bradley,
okay, magka-schoolmate tayo noon, nakikita tayo, siguro nagkakilala tayo for pero hindi tayo as close. Tapos biglang ang dami mong sinasabi sa akin, ang dami mong chinichika, ang dami mong punchline na offensive na at nagpapakute ka pala noon. Hindi po maganda yan. Ayan para sa mga kapwa ko, mga kalalakihan, hindi po nakadagdag talaga ng pogi points yun. Diba? Huwag nating dalhin yung stand-up comedy bar style sa panliligaw natin. Diba? I mean, sige, sa stand-up comedy, nakakatawa yun. Diba? Kung sina Vice Ganda, si Late Chocolate, yung mga bumibitaw niyan. Sige, trabaho nila yun eh. Pero sasabihin mo yun sa isang taong gusto mo? Diba? Not even sa Bea, no? Not even from a girl to, from a woman to a man. Diba yung mga biro na sabihin na natin medyo below the belt din. Kung gusto nyo talaga yung lalaki, hindi mo naman bibiruin yung mababastos na siya eh. Diba? Kaya okay lang magpapansin pero wag naman yung nakakabastos na rin sa pagpapapansin. Kasi hindi nakaka-impress yun. Hindi po nakaka-impress yun. Both ways. Mapa babae ang gusto mo, mapa lalaki ang gusto mo. Kasi ako, Bea, bibiruin mo ko ng ganun. It's as if, lalo kung di naman kita masyado kakilala, pero alam ko na like kita. Tapos yung papansin mo, ganito. Tapos yung biro mo, parang close naman tayo. Parang, ba to? Sobra naman yata energy nito. Nasobrahan yata sa asukal. Yun yung tumatakbo sa isip ko. Parang, teka lang madaldal lang ako sa radyo pero sa personal gusto ko tahimik lang. Yung mga ganyan. Diba? Parang respeto lang. Kung magpapapansin tayo, diba? Kaya dapat may respeto pa rin. Dapat may respeto. Oo. Kaya kayong mga lalaki, kung gusto niyo talaga ng papansin tips, pero yung magugustuhan kayo, make sure na magpapapansin kayo in a way na maaasahan kayo. Like say for example, yung nangangailangan, ito paborito to ni Baby Girl Hasmin, yung pagkunwari nangangailangan siya ng tulong, hindi siya humihingi ng tulong pero bigla kang lilitaw para tumulong. Yung mga ganun magpapapansin. O kaya yung parang alam mo yun, ang hirap sumakay, tapos bigla kang lilitaw, iaangkas mo siya or Knight in shining armor. Ganun po ang masarap na pagpapapansin. Oo, wag naman Bea yung wag naman yung parang dinukot mo siya. Na pagkuha. Kunin nyo na yan. Yan, sakay nyo na yan dito. Huwag naman ganun na pagpapapansin. Ang gawin nyo mga kalalakihan, you always observe and watch out for clues kapag ka ang isang babae kailangan ng tulong, ng alalay, o di naman kaya may pinagdadaan ng problema, saka ka dumaan-daan sa harap niya or something like that. Ganoon. Parang aso, parang pusa. Napag-ganon sa nagpapakute. Di ba yung pusa, gumagawa ganun-ganun yan sa legs natin minsan pagka nagpapalambing, parang aso rin natin. Hindi ka man dilaan, ikikis-kis niya yung sarili niya sa'yo. Ganyan yun. Kasi totoo. Alam nyo, isa yun sa mga taktika ni Josawa ko, kaya niya ako nakuha. Kasi nag-o-observe siya. Hindi lang siya yung parang darating at i-bless ako ng presensya niya. Hindi. Kahit wala siya sa harap ko, alam mo yun, nagtatanong siya sa mga kaibigan ko kung kakamusta ako, kung ano na bang nangyayari or what. Nagugulat na lang ako. Alam niya na kailangan ko ng ganito or kailangan ko pumunta sa ganyan, kailangan ko ng kasama, ganyan-ganyan. Nagugulat na lang ako. Alam niya kasi nga, very observant siya at gusto niyang i-involve talaga yung sarili niya, lalong-lalo na dun sa mga times na anong tawag dito, kailangan ko nga ng tulong, I need whatsoever, ganun pong pagpapapansin. Huwag niyo pong kiranin yung mga ganyan. Ewan ko, it's never... Ewan ko, no, Bea, sa mangilan-ngilan din naman mga diniskartehan ko, hindi ko biniro. Yan yung isa sa mga biro na kahit na ngayon na lang natin na halos nasasabi ang body shaming na yan. Pero kahit naman dati, di ba? Kaya nga isa ako sa mga advocate doon sa paulit-ulit kong sinasabi kapag kayo nga, pwede ba? Kung naniniwala kayo kay Popoy, kung babati kayo sa mga kakilala ninyo na matagal nyo nandi nakita, wag naman ang bati, ay, ang taba-taba mo, or ay, ang payat-payat mo, ano nangyari? I hate yung mga ganung pagbati, I'm sorry. Ako talaga alam yan ni Mrs. Popoy. Diba kapag ako may friend, kahit pa close kami nun, tapos lumapit sa akin, ganun ang unang bati mo.
hindi talaga tayo mag-uusap na matagal. I'm sorry. Talagang medyo iba na lang yung kakausapin ko, Bea. Napapatingin ako kaya, ay nako, wala na, na-off na si Popoy. Ganun na, alam na ni, ano yan, na-off. Yun ang wag niyong gagawin. Kasi, kay tumaba, kay pumayat, diba? Wag na yun yung pansinin natin. I'm so happy to see you. Ganun na lang. Kung masaya ka, wag mo nang batiin kung anong korte ng katawan niya, pumayat ba siya, tumaba ba siya. No. 'Di ba? Anuhin na lang. I'm so happy to see you. I'm so glad to see you. I'm glad that you're here. Ganoon ang kahit Tagalog pwede naman. 'Di ba? Na masaya ako nandito ka. Buti nakarating kayo. Halika na. Pasok tuloy. Ganon. Kwentuhan tayo. Truthfulness. Sana marami kayong natutunan dito sa kwento ni Ate Bel. Akala ko talaga magkakatotoo yung John Bell. Wait, ano pala? Teka, meron ako nabasa. Magkumari sila, nagkatotoo naman. Nagkatotoo mag-Kumars. Oo, magkumari. Team John Bell Kumars. Pero etong Bradley and Bell, meron ako nakitang parang pinagsama niya yung pangalan eh. Bell Brad? Bell Brad. Parang parang gatas ah. Bell. Bell Brad. Bell Brad. Actually, Bell Brad. Ayan. Pero alam mo, Bell, total, alam ko nandiyan ka sa comment section. Total, nandiyan ka rin naman. I mean, chinika mo na sa aming lahat na may pag-asa yan si Bradley. Ano pang inaantay mo, Day? Oo. At nalaman din naman ni Bradley may pag-asa siya, Day. So, i-push mo na yan. Umabol ka sa Valentine's. Yeah. Maraming salamat muna, Bea. Baka hindi mo nakita si Jing Galyado nagpadala sa atin ng super sticker. May 10 tayo. 10 euros. 10 euros. Oh my God. Thank you, Jing. Thank you so much, Jing Galyado. Ayan. Si Dandan Arnaiz sabi niya, ang ganda, sobra nakakilig. May ganyan din sa akin dati. Inaasar-asar ako. Tapos yun pala, hindi niya talaga ako gusto. Walang plot twist, hindi niya ako bet. Gusto lang talaga siyang asarin. At yun naman din. Diba kung pinakikiusapan natin, Bea, yung mga nangaasar para mapansin, ganyan, dahil gusto yun ng... Yung mga iba naman din, na walang magawa sa buhay kundi mang asar na lang. Wag na lang kayo magsalita. Diba? Oo, isa rin yan pala sa kailangan yung i-watch out mga kamorkada. Kasi total kalat na ngayon na kunwari kapag ka inaasar ka, naku baka may gusto sa'yo. Well, wag din kayong masyado mag-expect na, alam mo yon, may gusto sa'yo yung nang-aasar sa'yo. Baka gano'n lang talaga kasama yung ugali niya at alam mo yon, gano'n katulis yung dila ng hayop na yon. Kaya wag na rin kung masyadong lagyan ng mali siya. Yung pang-aasar. May talaga you cannot assume someone's feelings unless, alam mo yon, sa'yo, sabihin talaga sa'yo ng harap-harapan, aminin talaga sa'yo. Yun talaga the best way na magkaalam. At syempre, para sa mga kababaihan din, di ba, ginagawang pa-cute yung, ay talaga ba, yung kanina, ilang beses na ganyan si Belle. Diba ganun nagsalita? Kung seryoso ka man na gini-giveaway mo yung message o yung sarili mo na gusto kita, nagarganto or magsalita kasi kapag nandiyan ka, that's a giveaway. Okay? Kung seryoso ka. Pero kung nagbibiro ka, it's fine. Okay? Kung nagbibiro ka lang, nagpapakute ka lang din. Pero naku, wag naman masyadong Ay, Boy, naiintindihan ko yung ganong pagsasalita ni Be. Hindi naman ganong kasagad na parang may braces talaga. Pero ang hirap kasi talaga magsalita kapag ka sobrang tawang-tawa ka, sobrang kilig na kilig ka. Like, nakaganito lang. Nakasmile ka? Oo. Naglalak ka. Magsalita. Alam mo yung parang, kaya alam mo yun, understandable yung sobrang kilig ni Belle na yun. So relatable. Hindi naman sagat na parang may braces. Pero you know what I mean. It's hard. Basta, wag sanang masyadong giveaway. Kasi, katulad naman sa akin, Bea, there'll be other ways na maggaganyan ka magsalita kapag ka tayo na. Yung ano ba? Ako lang excuse me. Dumi-dumi. Hindi mo na kailangan magsalita pero ganyan talaga yung lumalakjo.
Okay lang. Parang hindi may braces. Yan, kung magsalita, parang may nakapasok. Parang may kumalso na raw sa panga, sabi ni Mako. Ayun nga, nag-lock. Ay, nako. Ma-experience ba? Kung sana ang partner mo napaganyan ka magsalita, 'di ba? Nung manliligaw siya, 'di ba? Gusto talaga kita. Sana ganyan din kapag kayo na. May Ew! My God, kasi may alcohol ko. Bubuhusan ko lang tong hayop na to. Holy water. Ay, nako. Yes. My God. Anyway, Hello Popo. kay Cindy Nevado. Na-crush daw ako. Ay, salamat. Buti malabo ang mata. Salamat, Cindy. Oo. Sabi ni Zion Mendoza, iba din ang strategy ni Kuya Bradley para lang makuha yung babaeng mahal niya. Pero na-shock talaga ako kay Johnny. Pero love wins pa din talaga. Kaya good luck sa love life niyo, Belle. Anyway, hello po, Kuya Popoy, Ate Bea. Ayan. Hello. Ayan, at dahil sa nag-hello na kami, mag-goodbye na rin. Pasalamatan natin yung mga nag-support for today's video. Maraming salamat nga pala kay Shindy na gumanap bilang Belle. Si Lakjo. John. Si John yan. Warly Alagaw, poging-pogi Bradley ha. At si Maris, Jamie Rubio yan. Si Girl, ako yung nag-bid kanina, yung hindi papatalo. May gusto rin kay Johnny, ako yan. At yung MC kanina si Chan Palma. At yung Marites na katrabaho din nila sa Pasimple sa Gilid si Makoy. At ang tumanggap po ng letter ni Belle ay si Michael Elefante. Thank you so much, Mikey. At ang nag-edit, syempre, Joko Loco. Thank you, Ha? Thank you so very much. Thursday pa lamang mga kapamilya, syempre, meron pa ulit kaming ihahandog sa inyo bukas bilang bahagi pa rin ng ating Festival of Hearts dito sa Dear MOR. Meron tayong patikim. Eto ho. Namnamin. Ngayong Biyernes sa Dear MOR. Hindi ko kayang ibalik yung admiration mo sa akin eh. Wala akong nararamdaman para sa'yo. Hindi kita type. Dear MOR. Style mo. Aray Style naman, mo. tapos natin kiligin dito. Sabay gano'n yung maririnig natin for tomorrow. Bakit gayan? Parang sungit itong mga to. Style mo. Alam mo, saka talaga masabihan na hindi kita type. Hindi ba pwedeng our stars are not aligned? Ang haba eh. Mas madali talaga hindi kita type eh. Hindi ba pwedeng gano'n? Retso-retso talaga Di hindi kita kita type. 4 na syllables. The gods are not in our favor. Masyado mahaba, be. Yun din ang ibig sabihin. Kalambutin man lang ako. Di kita type. Di kita. Ayoko sa'yo. Di ba? Ano mas gusto mo ron? 5 syllables, 4 syllables. Okay na yun. Di kita type. Okay na yun. Ewan. Tingnan natin. Pero tinatawag natin Festival of Hearts eh. Tapos gano'n Tingnan naman. Ay, natin. Naku talaga ha. Pag yan hindi talaga bongga ha. Naku. Sabi ko naman sa'yo, Bea. Yun na ang last run natin ng Festival Awards. Bea, sabi ko naman sa'yo, di ba? May Humahappy Hearts Day, merong Humahappy Hurts Day. Kaya baka bukas, Festival of Hurts. Hindi naman po namin kayo iiwan, kayo mga nasaktan. Kayo pa ba? Isa sa mga bumuhay ng aming programa. Ang mga nasaktan, mga niloko, mga hindi natipuhan. Yan, di kita type. Ayan, mga kapamilya, bukas malalaman po natin ano nga ba ang mga twist ng kwentong yan. At syempre, sa ngayon, magpapasalamat po muna kami. Ako po si DJ PDJ Popoy, that's my Guapopoy. And of course, Gorgeous Bea, Bea Booze. At ang lagi namin paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit anong mangyari, Maga Family, please stay in love and stay happy.